tuluyan na ang kinasuhan si Janet Lim Napoles. Nilimitahan na daw niya ang paglalabas ng mga dokumento kaugnay sa pork barrel scam. Iaapila rin ng kanyang mga abogado ang pagbasura sa kanyang hiling na immunity sa mga kaso. Nakatutok si Ruth Cabal. Kalmado raw si Janet Lim Napoles nang makita ng kanyang abogado sa Fort Santo Domingo kagabi matapos ibasura ng ombudsman ang motion for reconsideration ni Napoles para sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam at maging ang request for immunity nito. Kanina sinampa na ang mga kaso laban kay Napoles sa Sandigan Bayan. Inabutan siya, nag-rosaryo siya. Siyempre, malungkot. Resigned siya sa faith niya sa Panginoon. Sabi niya sa akin, attorney, pagsubok lang naman to lahat sa Panginoon. Pagsubok lang naman to. Nag-aalala rin daw si Napoles sa mga anak na sina Joe Christine at James Christopher. Binasura din kasi ng ombudsman ang motion for reconsideration nila para sa kasong graft, kaugnay ng mga transaksyon sa PDAF ni Senator Juan Ponce Enrile. Sa testimonya kasi ng mga whistleblower, may papel daw ang dalawang anak ni Napoles sa paggawa at pag-check ng mga dokumentong ginamit ng mga peking NGO ni Napoles para sa mga PDAF project. Yun nga ang talagang kinalulungkot niya, kinaiiyak niya. Bakit? Wala naman kasing magulang na, di ba, gusto mong mapahamak yung mga anak mo. Una-una, wala namang kinalaman yung mga bata. Hindi man empleyado yung mga yun. Sa kabila nito, marami pa raw mga legal na hakbang na pwedeng gawin ang kampo ni Napoles. Una raw nilang iaapila ang pagbasura sa request for immunity ni Napoles. Lalo't di raw ito ang most guilty, taliwas sa sinabi ng ombudsman. Kaya kwalipikado raw ang sinasabing utak sa PDAF scam na maging state witness. Marami pa rin daw silang hawak na ebidensya, di lang sa mga kinasuhan ng mga mababatas kaugnay ng scam. Sa 20 senador at 100 kongresista sa Napoles, may mga ebidensya raw si Napoles na magpapatunay na nakatransaksyon niya ang mga ito. Ilan sa mga ebidensyang ito ang hinihintay ng Department of Justice na mapasa kamay nila. Pero magiging limitado na raw ang mga ebidensyang ilalabas ng kampo ni Napoles. Gusto namin tumulong. Pero siyempre, self-preservation yan eh. Bakit ako magbibigay ng dokumento na ako yayariin mo? Ang DOJ naniniwalang malakas pa rin ang hawak nilang ebidensya laban sa mga dawit sa pork barrel scam kahit wala na ang dokumento ni Napoles. We maintain that really we have sufficient and strong evidence na can hold in court. So maano ho tayo, confident po tayo, intact naman ang mga whistleblowers, nandyan yung mga dokumento. Kinatuwa naman ang kampo ng whistleblower na si Ben Hurdoy ang binigay na immunity ng ombudsman sa kanya at iba pang whistleblowers. Nagpapasalamat daw sila sa mga naniniwala sa mga pinaglalaban nila at naghahangad ng kabutihan para sa bansa. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.